Movie Recap Tagalog here. Sa simula ng kwento, makikita natin ang isang babae na dumaranas ng matinding sakit ng panganganak. Pinipilit ng mga doktor na gawin ang lahat ng kanilang makakaya habang siya ay sumisigaw sa tindi ng sakit. Ang pangalan niya ay Jonghae. Matapos ang mahabang paghihirap, sa wakas ay isinilang niya ang isang napakagandang sanggol na lalaki. Napuno ng saya ang lahat ng nasa paligid at tinitingnan ng ina ang kanyang anak habang may luha ng kaligayahan sa kanyang mga mata. Pagkatapos, lumipat ang eksena sa isang bilangguan ng kababaihan. Isang taon ang lumipas at sa loob ng kulungan, hindi lang ang mga bilanggo kundi pati ang mga gwardya ay abala sa paghahanda ng mga regalo. Lahat ay nakapaghanda ng kani-kanilang espesyal na handog. Nang makolekta na ang mga regalo, nagsama-sama sila kasama ang isang cake, naghihintay sa isang espesyal na sandali. Muli nating makikita ang parehong ina. Ngayon ay unang kaarawan ng kanyang nag-iisang anak. Isang taong gulang na siya. Ang pangalan ng sanggol ay Minho. Dito natin mauunawaan na ipinanganak si Minho sa loob ng kulungan, kaya naman espesyal siya sa lahat ng naroon. Buong pusong binabati ng mga bilanggo si Minho ng maligayang kaarawan at nagsimulang kumanta ng awiting pangkaarawan. Maraming regalo ang inilagay sa harap ng munting si Minho. May pera, mga ballpen, mga laruan at iba pa. Isa-isa siyang hinihikayat ng mga tao na pumili ng isang bagay. Ngunit ikinagulat ng lahat ng pulutin ni Minho ang isang pares ng posas. Nang makita ito, nabigla ang lahat at bahagyang nahiya dahil ang posas na iyon ay sumisimbolo sa kanilang pagkakakilanlan. Sila ay mga bilanggo, sinubukan ng bawat isa na pag-aani ng sitwasyon sa kani-kanilang paraan. Nagtawanan sila, naglaro at sama-samang nagdiwang. Bilang alaala, kumuha pa sila ng group photo. Ngunit bigla, isang nakatataas na babaeng pulis na nagngangalang Kwang Jiang ang nakarinig ng ingay mula sa labas. Agad niyang binuksan ang pinto at pumasok sa selda. Nataranta ang lahat. Nang makita niya ang mga inihanda, sinabi niya, dito pala napunta ang mga bulaklak mula sa hardin ng kulungan. Inutusan ng lahat na lumabas at pumila na nakaharap sa pader, pati ang maliit na bata. Hinalughog ng opisyal ang silid at nakita ang kamera, pati ang litrato na kanilang kinunan. Lumabas siya habang hawak iyon at nagtanong kung sino ang nagpasok ng kamera sa kulungan. Umamin ang isa pang gwardya na siya ang nagdala nito at mahigpit siyang pinagalitan dahil sa kanyang ginawa. Lumapit ang ina ni Minho at inako ang kasalanan. Sinabing siya ang humiling ng kamera. Galit na tinanong siya ng opisyal kung akala ba niya ay lugar iyon para sa piknik. Pagkatapos, pinunit niya ang litrato sa harap ng lahat. Nang makita ito, natahimik si Jonghae. Isang matandang babae na si Min-ok ang nagsalita at ipinaliwanag na kaarawan ni Minho at nais lamang nila itong ipagdiwang. Ngunit malamig na sumagot ang opisyal na kung gusto nilang magdiwang, dapat sa labas nila iyon gawin at tinanong pa kung bakit may manganganak sa loob ng kulungan. Natakot ang munting si Minho sa kanyang presensya. Umalis ang opisyal at sinubukan ni Min-ok na aliwin si Jonghae. Sinabing marahil ay hindi naiintindihan ng opisyal ang sitwasyon dahil hindi pa ito nagkaroon ng sariling anak. Tahimik na sinabi ni Jonghae na kahit papaano ay nakakuha pa rin sila ng isang litrato. Kalaunan, tinanong niya si Min-ok kung bakit umiiyak ang kanyang anak tuwing siya ay kumakanta. Naisip niya kung ganoon ba talaga kapangit ang kanyang boses. Dahan-dahang tiniyak sa kanya ng matandang babae na hindi naman. Muling nagsimulang kumanta si Jonghae, ngunit gaya ng dati. Umiyak na naman si Minho. Sa loob ng kulungan, may dumating na bagong bilanggo, si Yumi. Tahimik siyang dinala sa selda ng mga babae kung saan nakatira sina Jonghae at ang iba pa. Umupo si Yumi sa isang sulok, iwas na iwas sa lahat. Sinubukan siyang kausapin ng mga bilanggo ngunit hindi siya sumasagot. Ang ilan sa kanila ay nagsimulang tawagin siyang bastos. Ngunit namagitan ng matandang si Min-ok at ipinaliwanag na bata pa ito at dapat ratuhin ng may kabaitan. Dahan-dahang lumapit si Minho sa kanya, sinusubukang magpakita ng lambing. Ngunit bigla, itinulak siya ni Yumi. Natumba si Minho at nagsimulang umiyak. At ikinagulat pa ng lahat, pinagsalitaan pa siya ni Yumi ng masakit. Nang marinig ito, nagalit si Jonghae. Agad niyang sinunggaban si Yumi sa leeg at mabilis na lumala ang sitwasyon. Sinubukan silang paghiwalayin ng ibang mga bilanggo at kalaunan ay nakialam ang mga pulis upang tuluyang mapatigil ang gulo. Pareho silang dinala sa magkahiwalay na selda. Kalaunan, sa pamamagitan ng isang flashback, nalaman kung paano napunta si Jonghae sa kulungan. Noon ay buntis siya at palaging lasing ang kanyang asawa. Madalas siyang bugbugin ito. Isang araw, habang siya ay inaaway, tinangka nitong sipain ang kanyang tiyan. Sa desperadong pagtatanggol sa kanyang dinadala, lumaban si Jonghae at sa sandaling iyon, nasawi ang kanyang asawa. Nalalaman din natin ang kwento ng bagong bilanggo na si Yumi. Ang kanyang amain ay nagtatangkang gumawa ng napakasamang bagay sa kanya upang ipagtanggol ang sarili. Lumaban siya, ngunit nauwi iyon sa trahedya. Sa huli, siya ang napagbintangan at naparusahan, kaya ngayon ay nasa kulungan siya. Sa kasalukuyan, dumating ang isang espesyal na sandali. Ipinamahagi ang mga liham mula sa mga pamilya ng mga bilanggo. Isa-isa nilang tinanggap at binasa ang mga ito. Si Min-ok ay naghihintay, may pag-asa sa kanyang mga mata. Ngunit muli, wala siyang natanggap na liham. Itinago niya ang kanyang sakit at ngumiti, kahit labis siyang nasasaktan sa kalooban. Nagsalo-salo ang mga bilanggo sa pakuan at
pinagsaluhan ang munting kaligayahan habang binabasa ang kanilang mga liham. Pagkatapos, bumalik sa selda ang bagong bilanggo na may benda sa ulo. Tahimik siyang umupo sa isang sulok, nakayuko. Muling dahan-dahang lumapit si Minho sa kanya, sinusubukang magpakita ng lambing. Sa pagkakataong ito, hindi na siya pinigilan ng kanyang ina. Marahang hinaplos ni Minho ang kanyang ulo at niyakap siya. Nanatiling tahimik si Yumi at walang reaksyon. Patuloy lamang na nakayuko. Makalipas ang ilang sandali, bumalik si Minho sa kanyang ina. Kinabukasan, may inihandang paligsahan sa pagkanta sa loob ng kulungan. Nag-enjoy ang lahat sa musika, kabilang si Minho na masayang pumapalakpak. Pagkatapos ng pagtatanghal, dumating ang direktor ng kulungan. Nakita niya si Minho at binuhat ito habang nakangiti, sinasabing ang laki na ng itinangkad nito. Tinanong ng direktor si Jonghai kung maayos ba ang kalagayan ng bata. Sinabi ni Jonghai na maayos naman ang lahat, ngunit may hiling siya. Nakiusap siya kung maaari bang magdaos ng katulad na paligsahan sa pagkanta para sa mga bilanggo dahil marami sa kanila ang may talento sa pag-awit at siya mismo ay mahilig kumanta. Matapos marinig ang kanyang kahilingan, pumayag ang direktor ng kulungan na payagan ang naturang programa. Sa loob ng kulungan, makikitang sinusubukan ng matandang si Min Auk na tawagan ang kanyang anak. Nang sumagot ang kanyang anak at mapagtanto kung sino ang tumatawag, sinabi nitong maling numero iyon at agad na ibinaba ang telepono. Labis na nasaktan ng matanda, ngunit itinago niya ang kanyang damdamin at nanatiling tahimik. Kinagabihan, bumalik si Jonghai sa silid at masiglang nagkwento tungkol sa nalalapit na paligsahan sa pagkanta. Nang marinig ito, natawa ang iba at sinabi sa kanya na hindi siya marunong kumanta. Nagsimulang umiyak si Minho. Agad siyang kinuha ni Jonghai at sinubukang patahanin sa pamamagitan ng pagkanta. Ngunit sa halip na kumalma, lalo pang lumakas ang iyak ni Minho. Pagkatapos, marahang kinuha ni Min Auk si Minho at kinarga. Nagsimula siyang kumanta, at ang kanyang tinig ay malumanay at napakaganda. Habang umaawit siya, unti-unting nakatulog si Minho. Nagulat si Jonghai dahil tunay nakahanga-hanga ang boses ng matandang babae. Nalaman natin na noong nakaraan, isa siyang guro sa musika. Kinabukasan, dumalaw ang kanyang anak. Ngunit sa halip na init ng pagtanggap, sinabi nitong huwag na siyang tawagan muli. Ipinahayag ng anak na ikinahihiya niya ang kanyang pagkatao. Nang tanungin ng ina kung ano ang dapat niyang gawin, malamig na sumagot ang anak na hindi niya nais na mamatay agad ang kanyang ina, kundi gusto niyang magdusa ito ng dahan-dahan. Pagkasabi nito, tumayo siya at umalis. Sa labas, makikita natin ang isa pang matandang babae. Ang matandang ito ay ina ng bagong bilanggo, ngunit tumanggi ang kanyang anak na makita siya, kaya umalis siyang malungkot. Kinabukasan, ang matandang bilanggo ay naglilinis sa bulwagan. Doon, napansin niya ang isang piano. Dati siyang mahusay tumugtog ng piano, kaya hindi niya napigilan ang sarili. Binuksan niya ang piano at nagsimulang tumugtog. Isang napakagandang himig ang kanyang tinugtog, at naalala niya kung bakit siya napunta roon. Lumipat ang eksena sa isang alaala. Dati siyang isang mahusay na pianista. Mayroon siyang katulong na labis niyang minahal. Nang mapansin niyang luma na ang sapatos nito, nangako siyang bibilhan niya ito ng bago. Ngunit isang araw, pag-uwi niya kasama ang kanyang mga anak, nakita niya ang parehong sapatos sa labas ng silid ng kanyang asawa. Mula sa loob, narinig niya ang kanilang usapan at napagtantong may relasyon ang dalawa. Hindi niya kinaya ang pagtataksil at nawalan siya ng kontrol. Sa sandali ng matinding sakit at galit, lumaban siya. Ngunit nauwi ito sa trahedya. Ang isang iglap na iyon ang sumira sa kanyang buhay at nagdala sa kanya sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Bumalik ang eksena sa kasalukuyan at hiniling ni Jonghai sa kanyang kaibigan, ang isang gwardya, na tumugtog ng piano para sa palabas. Ngunit tumanggi ito, sinabing hindi siya magaling tumugtog. Habang magkasama silang naglalakad, bigla silang nakarinig ng napakagandang tugtugin ng piano mula sa bulwagan. Nang silipin nila ito, nakita nila ang matandang si Min Auk na tumutugtog ng piano. Tahimik silang umupo at nakinig, tuluyang nalulunod sa musika. Nang matapos siya, pinalakpakan nila ito. Sinubukan ng umalis ni Min Auk, ngunit taimtim na nakiusap si Jonghai sa kanya na tumugtog ng piano para sa kanilang programa. Kinabukasan, naglalaro si Minho sa bakuran ng kulungan. Maraming bilanggo ang tumatawag sa kanya, gustong kargahin siya, ngunit hindi niya sila pinansin at dumiretso siya sa bagong bilanggo na si Yumi. Nakaupo mag-isa sa isang sulok. Ipinakita ni Minho na gusto niyang magpakarga sa kanya. Tahimik lamang si Yumi at hindi kumikilos. Biglang may ilang bilanggo na lumapit at itinulak si Minho sa lupa. Natumba ang bata at nagsimulang umiyak. Nang makita ito, sinabihan sila ni Yumi na agad siyang buhatin. Pinagtawanan siya ng ibang mga bilanggo. Sa galit, bigla siyang tumayo at lumaban. Nagkaroon ng rambulan at kumalat ang kaguluhan. Mabilis na dumating ang mga gwardya at pinahinto ang gulo. Sa loob ng kulungan, sina Jonghai at ang matandang si Min Auk ay dumalaw sa bagong bilanggo na nakipag-away para kay Minho. Ngunit ang babaeng ito rin ang nagtulak kay Minho. Ilang araw lamang ang nakalipas. Maya-maya, ibinahagi ni Jonghai ang isang mahalagang balita. Naglabas ng anunsyo ang direktor ng kulungan. Kung matagumpay nilang maisasagawa ang programa, magkakaroon si Minho ng pagkakataong makalabas
at makita ang mundo sa labas kahit isang araw lamang. Buong buhay ni Minho ay ginugol niya sa loob ng kulungan. Hindi pa niya kailanman nakita ang mundo sa labas. Nang marinig ito, hindi na makatanggi si Min Aok. Umalis si Jonghae na puno ng saya at pag-asa. Habang naglalakad siya pabalik, may narinig siyang napakagandang awit mula sa malayo. Dahil sa kuryosidad, dahan-dahan siyang lumapit sa isang selda upang tingnan kung sino ang kumakanta. Sa kanyang pagkagulat, si Yumi iyon. Mahinahon siyang umaawit, tila nalulunod sa sarili niyang mundo. Labis na namangha si Jonghae sa kanyang tinig. Nagbago ang eksena. Dumating ang yugto ng pagpili. Isa-isa silang ini-interview at sinusubok sa kanilang pagkanta. May mga umaawit ng napakaganda, habang ang iba naman ay sintunado. Nagpatuloy ang proseso hanggang si Jonghae na lamang ang natira. Tinanong siya ng matandang si Min Aok, "Hindi ka ba kakanta?" Nang marinig ito, agad na na-excite si Jonghae. Mabilis siyang umakyat sa entablado at nagsimulang kumanta, ngunit sintunado pa rin. Gaya ng dati, nagising si Minho mula sa kanyang pagkakatulog nang marinig ang boses ng kanyang ina at nagsimulang umiyak. Gayunpaman, napili pa rin si Jonghae para sa pagtatanghal. Kinabukasan, nagsimula ang kanilang ensayo, ngunit patuloy pa ring sintunado si Jonghae. Nainis si Min Aok at sinabing kailangan nila ng isang mahusay na mga awit. Doon, sinabi ni Jonghae na may perpektong tao para rito, ang bagong bilanggo na si Yumi. Sinabi ni Jonghae na narinig na niyang kumanta si Yumi at tunay na napakaganda ng boses nito. Magkakasama, sina Jonghae, ang matandang si Min Aok, at ang babaeng gwardya ay lumapit kay Yumi upang pakiusapan siyang sumali. Paulit-ulit siyang pinakiusapan ni Min Aok, ngunit tumanggi si Yumi at binastos pa siya ng matindi. Hindi na natiis ang kawalang galang. Sinampal siya ni Min Aok at saka umalis. Kinabukasan, makikitang naglilinis si Yumi ng sahig. Sa pamamagitan ng bintana, nasilayan niya ang kanyang ina na papalayo. Hindi na niya muling nakaharap ang kanyang ina. Huminto ito sandali at lumingon pabalik sa kulungan mula sa malayo. Nagtago si Yumi sa likod ng pader at tuluyang napaiyak. Samantala, sa bulwagan, tahimik na nakaupo ang lahat, tila nawalan ng sigla. Dinala roon si Yumi. Tahimik siyang tumayo at marahang humingi ng paumanhin. Tinawag siya ni Min Aok palapit at sinimulang turuan kung paano tumugtog ng piano. Sa isang sandali, biglang bumigay si Yumi at napaiyak ng hindi mapigilan. Lahat ng sakit na matagal niyang kinimkim ay tuluyang lumabas. Marahang niyakap siya ni Min Aok. Binibigyan siya ng ginhawa at init ng pagmamalasakit. Muling nagbago ang eksena. Kinabukasan, nagtanghal si Yumi sa harap ng lahat. Napakaganda ng kanyang tinig at nakinig ang lahat ng may paghahanga. Habang siya ay umaawit, tumulo ang kanyang mga luha. Nang matapos ang kanta, sabay-sabay na pumalakpak ang lahat. Masayang nakisabay si Minho, pumapalakpak kasama ang iba. Unti-unti, nagsimulang magbukas si Yumi at maging bahagi ng grupo. Nakahanap ng pakiramdam na siya ay kabilang sa kanila. Ngunit ng gabing iyon, may hindi inaasahang nangyari. Biglang nagkasakit ng malubha si Minho. Milagnat siya ng mataas at paulit-ulit na nagsusuka. Nagsimulang humingi ng tulong si Jonghae habang umiiyak. Agad na lumapit ang babaeng gwardya upang tumulong. Ngunit sinabi nitong kailangan nilang dalhin ang bata sa ospital nang sila lang. Dahil hindi pinapayagang lumabas si Jonghae, nakiusap si Jonghae. Ang gwardya, na may malasakit kay Minho, ay nilagyan ng posa si Jonghae at isinama siya papunta sa ospital ng kulungan. Sinuri ng doktor si Minho at binigyan siya ng iniksyon. Nakatulog si Minho, ngunit hindi pa rin bumababa ang kanyang lagnat kahit nakaposas. Marahang nilagyan ni Jonghae ng basang bimpo ang noo ng kanyang anak. Inaalagaan siya ng buong pagmamahal. Napakasakit sa damdamin ang eksenang iyon. Nang makita ito, hindi na kinaya ng gwardya. Inalis niya ang posas ni Jonghae at sinabing hindi niya maatim na makitang ang isang ina ay inaalagaan ng kanyang anak habang nakagapos na parang bilanggo. Nagpasalamat si Jonghae at nanatili sa tabi ng kanyang anak buong magdamag. Kinabukasan, muling nagtipon ang lahat para sa ensayo. Pagkatapos ng ensayo, nagsimula silang magbahagi ng kani-kanilang mga kwento kung paano sila napunta sa kulungan. Bawat isa ay may kanya-kanyang dahilan. May ilan na nagsisilbi ng 5 taon, ang iba naman ay 10, at ang ilan ay habang buhay na pagkakakulong. Nang matapos ang lahat, si Jonghae na lamang ang natira. Tumayo siya at nagsimulang ibahagi ang kanyang kwento. Ikinuwento ni Jonghae kung paano siya napunta sa kulungan. Pagkatapos, nagdagdag siya ng isang bagay na puno ng damdamin. Sinabi niya na wala na siyang gaanong oras na makasama ang kanyang anak. Sa loob ng 6 na buwan, kukunin na si Minho mula sa kanya. Kaya nais niyang sulitin ang bawat sandali kasama ito habang may pagkakataon pa. Sinabi niya na kapag wala na ang kanyang anak, kakapitan niya ang mga alaala nito upang magpatuloy sa buhay sa loob ng kulungan. Nang marinig ito, naging emosyonal ang lahat at napuno ng luha ang kanilang mga mata. Ang bagong bilanggo na si Yumi ay naging malapit na kay Jonghae. Sinimulan niyang turuan si Jonghae kung paano kumanta. Araw-araw silang nagsasanay ng buong dedikasyon. Matapos ang maraming araw at gabi ng pagsisikap, dumating din ang sandali. Kailangang kumanta ni Jonghae sa harap ng lahat. Buong tapang siyang nagsimulang umawit. Sa pagkakataong ito, may kakaibang nangyari. Hindi umiyak si Minho. Sa halip, payapa siyang nakatulog. Nagulat at natuwa ang lahat sa narinig nilang tinig niya. Dahil natutulog si Minho, tahimik nilang ipinagdiwang ang sandaling iyon upang hindi siya magising. Lumipas ang panahon at dumaan ang 6 na buwan. Ngayon na ang pinakahihintay na araw. Punong-puno ang bulwagan ng mga tao, mga nakatataas na pulis, mga panauhin at lahat ng bilanggo. Nagsimula ang pagtatanghal at napuno ng damdamin ang buong lugar sa ganda ng awit. Isa-isa, nagsimulang pumalakpak ang
mga tao, tuluyang nadadala sa sandali. Napuno ang buong bulwagan ng musika at emosyon. Maging ang hepe ng pulisya ay nakisabay sa pagpalakpak. Naantig ang puso ng lahat sa pagtatanghal. Si Munting Minho naman ay nagdiwang sa sarili niyang inosenteng paraan. Nang matapos ang kanta, umalingaw-ngaw ang malakas na palakpakan sa buong bulwagan. Labis na naantig at napasaya ang lahat. Pinuri ng hepe ng pulisya ang kanilang pagtatanghal. Samantala, muling ipinakita ang mahigpit na babaeng opisyal. Hindi niya matiis na makita sina Jonghai at Minho na magkasama. Inutusan niya ang kanyang nakababatang opisyal na simulan na ang proseso ng pagpapadala sa bata sa isang ampunan sa lalong madaling panahon. Dahil lumipas na ang 18 buwan, ibinigay niya ito bilang utos. Nang marinig ito, nalungkot at naantig ang batang opisyal. Samantala, sa loob ng bulwagan, abala ang lahat sa pakikipaglaro kay Minho. Bigla, tinawag ng batang babaeng gwardiya si Jonghai mula sa malayo. Lumapit si Jonghai sa kanya. Sa mahinang tinig, sinabi ng opisyal, dumating na ang oras. Sa una, natuwa si Jonghai. Akala niya ay makakalabas na siya kasama ang kanyang anak kahit isang araw lamang. Masiglang sinabi ni Jonghai na makikita na ni Minho ang mundo sa labas. Ngunit saka sinabi ng opisyal ang totoo. Tapos na ang oras ni Minho kasama siya. Lumipas na ang 1 taon at 6 na buwan at kailangan na siyang dalhin sa isang ampunan. Nagbago ang eksena. Sinubukan ng matandang si Min Aok na aliwin si Jonghai. Tahimik na nakinig si Jonghai at sinabing ito ang pinakamabuti. Ayon sa kanya, lumalaki na si Minho at kailangan na nitong makita ang mundo sa labas. Mahigpit niyang niyakap ang kanyang anak, idinidikit ito sa kanyang dibdib. Hindi pa nauunawaan ni Minho na mula bukas ay hindi na siya mananatili sa bisig ng kanyang ina. Nagsimulang ihanda ni Jonghai ang mga damit ni Minho. Nagsimulang umiyak ang ibang mga bilanggo sa selda. Hindi matanggap ang paghihiwalay. Ngunit tahimik na ipinagpatuloy ni Jonghai ang pag-iimpake, nakatuon lamang sa kanyang anak. Sa wakas, dumating ang oras upang magpaalam sa selda kung saan isinilang at lumaki si Minho. Nakasuot siya ng magarang damit, tila isang munting prinsipe. Tahimik ang buong paligid, puno ng damdamin. Lahat ay umiiyak, ngunit nananatiling tuyo ang mga mata ni Jonghai. Nauuna sa pagtakbo si Minho, habang si Jonghai ay mabagal na sumusunod sa likod, tahimik at tila manhid. May pulang sasakyan na naghihintay sa kanila sa labas. Dumating sila sa isang ampunan. Mula ngayon, doon na mananatili si Minho. Ibinigay ni Jonghai ang talaarawan ng mga alaala ni Minho sa direktor ng ampunan at nakiusap na ibigay ito sa kanyang anak kapag siya ay lumaki na. Sa loob ng isang silid na may salamin, masayang naglalaro si Minho. Hindi pa siya kailanman nagkaroon ng ganoong kalawak na espasyo para maglaro. Dumating na ang oras para bumalik si Jonghai sa kulungan. Bago siya umalis, sinulyapan niya ang kanyang anak sa huling pagkakataon. Nang makita ang kanyang ina, tumakbo si Minho papunta sa kanya at idinikit ang kanyang mga kamay sa salamin. Pilit siyang inaabot. Inabot din siya ni Jonghai. Ngunit may makapal na salaming humahadlang sa kanila. Hindi sila magkahawak. Hindi pa rin nauunawaan ng bata na tuluyan na siyang iiwan ng kanyang ina. Sa sandaling iyon, tuluyan nang napaiyak si Jonghai. Nanginig ang kanyang buong katawan. Sinubukan siyang aliwin ng pulis. Tinanggap ang kanyang kapalaran. Tumalikod si Jonghai at nagsimulang maglakad pabalik sa kulungan. Ngunit bigla siyang huminto, lumingon, at parang nawalan ng kontrol na tumakbo pabalik sa kanyang anak. Si Minho ay umiiyak at sumisigaw ng mama, mama. Nang makita ang kanyang anak na umiiyak ng ganoon, tuluyan nang bumigay si Jonghai at humagulgol. Nagbago ang eksena. Nasa kulungan na muli si Jonghai, ngunit hindi na siya katulad ng dati. Nawala na ang kanyang ngiti. Tahimik siyang nakaupo sa isang sulok, labis na nangungulila sa kanyang anak sa bawat sandali. Sa gitna ng ulan, siya ay nagkasakit, nilalagnat at nangihina ang kanyang katawan. Kahit may sakit, paulit-ulit pa rin niyang tinatawag ang pangalan ni Minho. Sinusubukan siyang aliwin ng matandang si Min Aok. Tinatanong kung hanggang kailan siya magpapatuloy ng ganoon. Sumagot si Jonghai na pakiramdam niya ay nadudurog ang kanyang puso dahil sa kanyang anak. At sa sandaling iyon, tuluyan siyang napaiyak nang hindi mapigilan. Sinikap ng lahat sa kulungan na pasayahin si Jonghai. Sa paglipas ng panahon, unti-unti niyang tinanggap ang realidad. Dahan-dahan niyang sinubukang bumalik sa dati. At sa ganitong paraan, lumipas ang 4 na taon. Isang araw, nagmamadaling pumasok sa bulwagan ang batang babaeng opisyal. Sumisisigaw sa sobrang tuwa. Napatingin ang lahat sa kanya nang may pagtataka. Ipinahayag niya na may magandang balita sila. Magkakaroon sila ng pagkakataong magtanghal sa araw ng kalayaan at papayagan ding dumalo ang kanilang mga pamilya. Nang marinig ito, sumabog sa saya ang lahat. Matapos ang napakaraming taon, muli nilang makikita ang kanilang mga mahal sa buhay. Napuno ng kaligayahan ang buong kulungan. Gumawa si Jonghai ng isang damit para kay Minho. Mahigpit niya itong niyakap habang umiiyak, labis na nangungulila sa kanyang anak. Sinubukan naman ng matandang si Min Aok na tawagan ang kanyang anak, ngunit nagatubili siya at hindi nakakuha ng lakas ng loob. Sinimulan ng batang opisyal na ipaalam sa mga pamilya ng mga bilanggo ang tungkol sa isang araw na programa at ang pagkakataong muli silang magkita. Pumunta rin siya sa ina ng bagong bilanggo na si Yumi. Patuloy pa ring bumibisita ang ina nito sa kulungan. Umaasang makikita ang kanyang anak, ngunit hindi pa rin pumapayag si Yumi na makipagkita sa kanya. Binigyan ng opisyal ang kanyang ina ng 2 tiket.
Tinanong ng ina kung makikipagkita ba sa kanya ang kanyang anak. Tiniyak ng opisyal na oo. Sumunod, pumunta ang opisyal sa bahay ng anak ni Min Auk. Ngunit ayaw nitong magbukas ng pinto, kaya iniwan na lamang niya ang liham doon. Kinagabihan, nag-usap-usap ang mga bilanggo tungkol sa sasabihin nila sa kanilang mga mahal sa buhay. Ngunit tahimik na nakahiga si Min Auk sa isang sulok. Alam niyang walang darating para sa kanya. Dumating ang susunod na umaga. May bus na naghihintay upang sunduin sila. Bumukas ang tarangkahan ng kulungan at sabay-sabay silang sumakay. Matapos ang maraming taon, muli nilang nasilayan ang mundo sa labas. Punong-puno ng pananabik ang lahat, ninanamnam ang bawat sandali ng kanilang paglalakbay. Pagsapit ng gabi, nakarating ang bus sa isang auditorium. Isa-isa silang bumaba. Marami sa kanilang mga mahal sa buhay ang naroon na para sa programa. Pinila sila at dinala sa loob, nahihiya habang naglalakad sa harap ng napakaraming tao. Biglang may dalawang batang dumaan sa harap ni Jonghai. Ang isa sa kanila ay tinawag na Minho. Nang marinig ang pangalang iyon, inakala ni Jonghai na iyon na ang kanyang anak. Agad niyang sinundan ang bata at pumasok sa isang dressing room. Hinawakan niya ang kamay ng bata, ngunit agad niyang napagtanto. Hindi iyon ang kanyang Minho. Sa sandaling iyon, dumating ang ina ng bata at pinagalitan siya ng matindi. Humingi ng paumanhin si Jonghai at tahimik na umalis. Samantala, abala ang lahat ng bilanggo sa pag-aayos at pagmi-makeup. Sa kabilang banda, nawawala ang diamond ring ng asawa ng isang mataas na opisyal ng hukbo. Nagsimula ang paghahanap at inutusan ang mga security na hanapin ito. Ang unang hinala ay napunta sa mga bilanggo. Ang mga babaeng ito na dumating na may pag-asa sa kanilang puso ay ngayon ay tinatratong parang mga magnanakaw. Marahas at walang galang silang siniyasat ng mga gwardya. Ngunit wala namang nahanap. Gayunpaman, hindi pa rin nawawala ang hinala. Labis na napahiya ang lahat. Kasabay nito, may anunsyo mula sa mikropono na dahil sa hindi maiiwasang dahilan, hindi matutuloy ang pagtatanghal ng mga bilanggo ngayong araw. Nang marinig ito, bakas sa matinding pagkadismaya sa mga mukha ng kanilang mga pamilya, dumating din sila na puno ng pag-asa. Agad na dumating ang hepe ng kulungan at hinarap ang mga security. Mariin silang pinagalitan. Sinabi niyang ang mga bilanggo na ito ay kabilang sa pinakamahusay, kaya sila napili para magtanghal. Maayos ang kanilang pag-uugali sa loob ng kulungan sa loob ng maraming taon. Samantala, nakaupo ang mga bilanggo sa dressing room, wasak ang loob at nawala ng pag-asa. Biglang pumasok ang batang opisyal at sinabi, "Matutuloy ang inyong programa. Maghanda na kayo agad." Mabilis na naghanda ang lahat. Sa wakas, isa-isa silang umakyat sa entablado. Nakita ng kanilang mga mahal sa buhay sa audience ang kanilang mga minamahal matapos ang napakahabang panahon na puno ng emosyon ang buong bulwagan. Nagsimula ang programa sa malakas na palakpakan. Gaya ng dati, lubhang nakaantig ang kanilang awit. Ang mga liriko ay may malalim na mensahe. May tagsibol pagkatapos ng taglamig ang inyong buhay. Ngunit sa amin, tila walang panahon. Labis namin kayong namimiss. Muli tayong magkikita. Nakikinig ang mga tao na may luha sa kanilang mga mata. Mula sa malayo, pinapanood ng anak ni Min Auk ang pagtatanghal. Nang matapos ang awit, umalingaw-ngaw ang malakas na palakpakan sa buong bulwagan. Biglang namatay ang lahat ng ilaw. Pagkaraan ng ilang sandali, muling bumukas ang mga ito at isang grupo ng maliliit na bata ang umakyat sa entablado habang kumakanta. Kabilang sa kanila si Munting Minho. 5 taong gulang na siya ngayon. Kahit hindi na niya maalala ang kanyang nakaraan, lumapit pa rin siya. Marahan niyang hinawakan ang kamay ng isang babaeng nakatayo malapit sa kanya, ang kanyang tunay na ina, si Jonghai. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Jonghai na ito ang kanyang anak. Matapos ang maraming taon, muli silang nagkakahawak ng kamay. Ngunit hindi pa rin nauunawaan ni Minho na ang kamay na hawak niya ay sa kanyang tunay na ina. Natapos ang programa. Isa-isa nang nagkikita ang mga bilanggo at ang kanilang mga mahal sa buhay. Mahigpit na niyakap ng anak ng matandang si Min Auk ang kanyang ina. At maya-maya, lumapit din ang kanyang anak na babae at niyakap siya. Samantala, sa wakas ay nakipagkita na si Yumi sa kanyang ina at tumakbo ito papunta sa kanyang yakap habang umiyak. At dumating na ang pinakamasakit at emosyonal na sandali. Nakatayo si Minho sa harap ni Jonghai. Sinubukan ni Jonghai na kausapin ang kanyang anak. Ngunit ngayon, may ibang pangalan na si Minho. Binigyan siya ng kanyang mga foster parents ng bagong pagkakakilanlan. Marahang tanong ni Jonghai, "Pwede mo ba akong yakapin?" Tumingin si Minho sa ibang babae at nagtanong, "Ma'am, pwede ko ba siyang yakapin?" Isang bata ang humihingi ng pahintulot sa iba para yayakapin ang kanyang sariling ina. Tanging isang ina lang ang makakaunawa kung gaano ito kasakit. Mahigpit na niyakap ni Jonghai ang kanyang anak. Idinidikit siya sa kanyang puso. Dumating na ang oras para magpaalam. Lumakad si Minho pasulong, hawak ang kamay ng kanyang foster mother. Nakatayo si Jonghai. Tahimik na pinapanood siya. Ang kanyang munting Minho ay sobrang laki na. Wala na sa isip niya ang kahit anong alaala ng kulungan. Bumaling si Minho isang huling beses upang tingnan ang kanyang ina. Maaaring ito na ang kanilang huling paalam. Nagbago ang eksena. Bumabalik ang lahat sa kulungan sa pamamagitan ng bus. Binuksan ni Jonghai ang talaarawan ng kanyang anak. Ang parehong talaarawan na iniingat niya noong bata pa si Minho. Ngayon, nasa kanyang kamay na muli ito. Sa loob ng talaarawan, maraming larawan na nagpapakita kung paano lumaki si Minho ng paisa-isang hakbang. Marahang inaplos ni Jonghai ang mga larawan. Hindi niya nasaksihan ang paglaki ng kanyang anak. Nasasaktan ang kanyang puso habang umiiyak. Hindi mapigilan ang kanyang damdamin. Nagbago muli ang eksena. Ngayon, mas madalas nang kasama ng mga anak ng matandang babae si Min Auk, bumibisita at nagbabahagi ng magagandang sandali. Ngunit
Ngunit isang araw, nakikita natin ang batang opisyal na umiiyak at niyayakap ang isa pang opisyal. May mali. Samantala, nakaupo ang lahat sa kanilang selda, nagkukwentuhan. Biglang dumating ang batang opisyal kasama ang kanyang senior officer. Kitang-kita ang kaba ng junior officer habang pumapasok. Sinabi niya sa matandang babae, "Kailangang sumama ka sa amin. Mangyaring magpaalam na." Ngunit sa paraan ng kanyang pagsasalita, malinaw na seryoso ang nangyayari. Kaagad na naintindihan ni Min Ok. Ngayon ang kanyang huling araw. Naka-schedule na ang kanyang parusang kamatayan. Sa loob ng kulungan, maingat niyang inaayos ang kanyang mga gamit. Nangangatog ang kanyang mga kamay. Dahan-dahan siyang tumayo. Umiiyak ang lahat sa paligid niya. Lahat sila ay nagtipon at mahigpit siyang niyakap. Ayaw siyang pakawalan. Uno ng lungkot at luha ang silid. Isinuot ni Min Ok ang kanyang sapatos. Sa huling pagkakataon, tiningnan niya ang lahat. Maraming taon na ang kanyang ginugol sa lugar na ito. Umiiyak ang lahat ng bilanggo habang lalong bumibigat ang sandali. Nagsimula siyang maglakad patungo sa lugar kung saan haharapin niya ang kanyang kapalaran. Sa huling pagkakataon, lumingon siya at ngumiti ng marahan. At sa ngiting iyon, nagtapos ang kwento. Pumanaw na si matandang Min Ok. Ngunit hindi natin alam kung muling nagkita sina Minho at ang kanyang ina. At dito nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, paalam.